Magandang hapon, Pilipinas! Ito po si Lisa Makuha, ang inyong balerina ng bayan na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Nitong nakaraang buwan ng Agosto, ipinagluksa ng mga alagad ng sining at ng buong bansa ang pagpanaw ng tanyag na aktor, direktor, theater educator, writer at activist na si Ben Cervantes mula sa sakit na pneumonia. Sa dami ng kanyang naiambag sa larangan ng pelikula, teatro at telebisyon, hindi rin malilimutan ang kanyang tapang at paninindigan bilang isang makabayang alagad ng sining na kanyang ipinamalas sa napakaraming pagkakataon sa kanyang buhay. Sa hapong ito, samahan niyo kaming magbalik tanaw sa mga naiwang alaala ng dakilang alagad ng teatro, pelikula at telebisyon na si Direktor Ben Cervantes. Isinilang sa Iloilo noong ika-26 ng Agosto 1938, si Benjamin Holcombe Cervantes ay nakilala bilang isang matagumpay na aktor, direktor, manunulat, theater educator at aktivista na gumamit ng iba't ibang uri ng sining para isiwalat ang mga kalabisan ng gobyerno at ang paghihirap ng mga taong bayan. Bagamat nagsimula bilang aktor sa mga musicals at foreign plays, nanaig ang pagiging makabayan ni Ben noong panahon ng martial law kung saan pinamunuan niya ang pagtatanghal ng mga dula sa kalye at sa tanghalan na pawang nagpapakita ng pang-aabuso ng diktadurya at mga kaalyado nito. Dahil sa mga dulang tulad ng Barikada, Pagsambang Bayan, Estados Unidos at Sigaw ng Bayan, naglabas-masok si Ben sa mga kampo ng Aguinaldo, Crame, Bikutan at Bonifacio bilang political detainee. Taong 1972 nang itatag niya ang UP Repertory Company bilang sagot sa pangangailangan ng mga kabataan na hayagang ipadama ang kanilang saloobin tungkol sa lipunan at politika sa pamamagitan ng teatro. Naging aktibo rin siya sa pamumuno ng Free the Artist Movement na naging daan para maitatag ang grupong Concerned Artists of the Philippines. Bilang direktor sa pelikula, naging bahagi ng kasaysayan ng Philippine cinema si Ben Cervantes dahil sa landmark film na Sakada noong 1976 kung saan ipinakita niya ang hindi makataong pagtrato ng mga hasyendero sa kanilang mga tauhan sa sugarcane plantations. Isa ito ngayon sa mga itinuturing na may pinakamalaking kontribusyon sa larangan ng pelikulang Pilipino. Kabilang sa mga karangalang natanggap ni Ben ay ang CCP Centennial Honors for the Arts Awards noong 1999, ang Aliw Awards Lifetime Achievement in Theater, patnubay ng Sining Lifetime Achievement Award mula sa lungsod ng Maynila at ang Life Achievement Award mula sa UP Alumni Association. Pumanaw siya noong ika-15 ng Agosto ng taong kasalukuyan sa edad na 74. Isang karangalan ng art-to-art na magpugay sa alaala ng dakila at makabayang alagad ng sining na si Direktor Ben Cervantes. Kasama po natin sa hapong ito para magpugay sa alaala ni Direktor Ben Cervantes ang premyadong screenwriter na si Ginoong Roy Iglesias at ang political economist na si Ginoong Jimmy Regalario. Magandang hapon po and welcome to Art to Art. Bumati naman po kayo. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyo. Magsimula po tayo sa tanong na kung kailan nyo at saan nakilala si Direk Ben Cervantes. And of course, what are your most memorable impressions of him as an artist and as an activist? Who wants to start? Ako, nakilala ko siya nung nasa kolehiyo pa ako, pero siya ay professor na sa UP. Iniimbita namin siya sa mga seminars, magsalita sa amin. Doon ko siya unang nakilala, pero matapos noon, nagteatro ko. Supporter siya ng isang theater group na kinabilangan ko, yung Kalinangan ng Lahi. Doon pa kami lalong nagkaroon ng pagkakataon na magkatrabaho. Tapos dahil yung organizer or founder ng Kalinangan ng Lahi ay dati niyang kasintahan, si Loretta Lichauco. Magkakasama kami parati sa mga lakad. Dahil nagsusulat ako ng mga play,
minsan nung si Loretta ay na-involved doon sa production ng Apocalypse Now, nakilala niya si Eddie Romero. Pero bago ako nagsulat nung una kong screenplay kay Eddie Romero, nirekomenda niya ako kay Ben Cervantes. Ang una ko talagang screenplay na nagawa pero hindi na-produce ay yung Macario Sakay para kay Ben Cervantes. Yun din sana ang kanyang unang pelikula. Meeting na kami noon, nagkaroon ng pre-production, nagawa ko na yung buong screenplay. Pinaprobahan ko noon sa Board of Censors dahil noon nung mga panahon ngayon, lahat ng screenplay dumadaan muna sa Board of Censors. Kasi martial law noon, 1974. Naaprobahan ng Board of Censors at gagawin sana namin yung screenplay na yon. Yan sana ang magiging first film niya. At first film ko din. Pero So bakit hindi natuloy? hindi natuloy dahil nag-back out ang producer. Dahil nga naman nung mga panahon na yon parang hindi pwedeng, mukhang napaka-risky mag-produce ng mga ganong pelikula. Nag-back out siya. At doon, nagkalimutan na doon sa project na yon, pero tinago ko pa rin yung screenplay na yon sa pag-aasang darating yung araw na madidirect pa rin ni Ben. Yes. Pagkatapos ng isang taon, gumawa si Ben ng Sakada. Ako naman gumawa ng ganito kami noon. Paano kayo ngayon ni Eddie Romero. Pero ang maganda sana yung pelikula namin ni Ben na yon dahil mula sa perspektibo ng masa yung pelikula na yon. Sa katunayan nga, binigyan niya ako ng pagkakataon na ma-interview si Renato Constantino para doon sa perspektibo ng pelikula. Dahil yung mga pelikula noon parating sa perspective ng middle class. Pagdating sa ganong mga makasaysayang pelikula. Pero dito, yun sana ang gusto namin gawin nung panahon na yon. At magiging pelikula sana yun ng isang historical film based on the perspective of the masses. Okay. So, Roy, mas nakilala mo talaga si Direk Ben as an artist, as a Yes, that's director. right. Jimmy naman, I'm sure ang mas nakilala mo ang side ni Ben na yung makabayan, yung activist Activist, naman. Nagkakilala kami ni Ben way back late 1970. Nag-uusap nun yung nasa Samahang Demokratiko ng Kabataan ako noon, SDK. At pinoform yung cultural group ng SDK at ito nga yung Gintong Silahis. At si Ben yung namuno nung grupo na yon, parang street theater ang direksyon. At ito yung parang cultural group ng SDK. Ang counterpart niyan doon sa Kabataang Makabayan, sila Joel Lamangan, yung Panday Sining. So, ang purpose, dalhin yung cultural revolution directly to the streets, to the communities. So, nung maporma yan, ng isang hindi makalimutan ng buong pamantasan ng Pilipinas at saka ng mga activist groups during that time is yung ipinroduce ni Ben yung Barikada. Yung Barikada, I think, is one of the most popular and most remembered cultural show dyan sa UP. Na ang pattern nung show ay parang kagaya nung The Isis Red. No? Yung may ballet, may kumpleto yung Ricardo nung kanyang stage play. Then we started bringing him and the group, yung Gintong Silahis, to the different communities na nag-organize yung mga mass activists ng SDK. So all throughout these years, direct participant si Ben dun sa mga mass actions. Pirming nasa front yan Even during those days na nakatago na kami, nasa underground kami, si Ben ang nasa overground kasama nila Senator Tanyada, nila Senator Jokno. Yeah, I've shown the picture kanina about a scenario of them marching going towards Mendiola. Na kasama niya sila
may mga nag-survive na picture sa akin si Ben. At isa yan sa pinakamalakas ang boses dun sa pag lumulusob niya sa Mendola. One of the most effective agitators yan, si Ben. And he knows his line and he knows how to draw the political line at a given situation. So, hindi lang siya basta activist, kundi kinikilalang leader si Ben sa kilusang pagbabago. At hindi lang sa UP, kundi sa buong Pilipinas. Kilala siya not as an activist na participant lang, kundi bilang isang leader. Kaya respetado yan sa buong Kilusan ng anumang paksyon dyan sa loob ng Kilusan. Ako naman, may I share a fun side naman of Direk Ben Cervantes. Nung nagkaroon kami ng overnight trip sa El Nido, Palawan, at naisipan namin, it was Artists for Environment naman, tapos naisipan namin gumawa ng parang MTV. So, na-experience kong ma-direct ni Ben Cervantes na pinasayaw niya ako around a coconut tree sa shore ng sa beach ng Palawan. Tapos meron akong sarong. Naalala ko yun, naka-pink bathing suit ako. Tapos pinasayaw niya ako around the coconut tree. Yun. Parang nag-merge yung fun side niya at saka yung pagiging artist for a cause din, for the environment. Ano yan yung meron siyang style niya dun sa teatro na formal. Maski na nung activist na siya, dinadala niya pa rin dun sa street. Gusto niya may kumpleto yung camera, may strobe lights, at may lighting, saka yung mga artistang gaganap, kailangan well-trained. Kaya madalas namin siyang biruin nun wala ka na sa teatro, nasa kalye ka na, umahanap ka pa ng mga kung ano-ano para makumpleto yung equipments mo. Pero hindi, talagang uncompromising yan Pag nag-suggest ka na gusto niya, okay. Pero pag sinabi niya, no na yan hanggang sa uli. Talaga, matigas ang ulo. Actually, kilala siya na sinasabi niya na siya ay alumnus ng ABCB University, Aguinaldo, Bicutan, Crame, at Bonifacio. Okay, what do you know about that part of his life? Yun nga, may isang incident na tawa kami ng tawa dahil nung tumakas itong si Rolly Quintanari, siya yung head ng NPA noon, kasama yung kanyang asawa. Frequent visitor niya si Ben. Di nung tumakas, isa si Ben sa suspected cuddler at suspected instrument of the escape. Nung ini-interview siya, meron ka bang kinalaman sa pagtakas ni Rolly Quintanar? Sabi niya, gustong-gusto ko talaga yun na dapat sana tinulungan ko. I wish, sabi niya. I was instrumental but I did not. Naku, may pagkapiloso din pala siya. No? Galit na dyan Maalala ko din yung nahuli silang dalawa ni Lino Broca. Dun sila nilagay sa city jail. Yung mga bisita niya, yung mga kaibigan niya sa movie, sila Loli Mara, sila Auco Barobias, mga nagdatingan doon sa city jail na mga bongga. So, shock yung mga prisionero. Si Ben, maraming fond memories na lately kasi lalo na itong 8 years remaining, in last 8 years of his life. Parang may small group kami na kasama niya yung mga close friends niya sa movie industry. Ayan niya nila, Auco Barobias, who has been with him for the last 50 years. Yan, si Loli Mara, si Manay Icho, si Valdez, Mitch Valdez. Nakikita kami yan once in a while. Tapos pero regular yung every Christmas season. Tapos pag may gustong lumabas, magkakasama kami niya nila Ben, si Nestor Torre. And these are his close friends in the movie industries. Pag nandiyan na,
very humorist din. Doon lang lumalabas yung pagiging humorist niya. Kasi as an activist, meron din kaming foundation o parang alumni association ng Samahang Demokratiko ng Kabataan. Doon naman masyado siya nakakatino. So yung both sides of his personality, I came to know about it. And we're getting close ito ng later part of his life. Dahil may samahan kami yung Kilusang Makabansang Ekonomiya na nagko-concentrate dun sa political and economic analysis of society. Kasama namin siya. So what we did yung last memorable activities namin, inilibot namin si former Chief Justice Renato Puno, happens to be one of us. Doon sa mga campuses, kasama namin si Roy, no? Yun yung pinaka-active participation niya. Siya yung nagdi-direct nung forum, nung lecture series. Walang pwedeng makialam doon. Siya nag-host. Pwede bang pagsalitain natin si dumating eh? No, he's not a part of the original plan. No, I don't care if he's important. Yan ang Ben. No? So si Ben, stickler to the plan siya. May diretso talaga. Saka yung time, na. When he sets a meeting, pag sinabi niya, meeting tayo, pwede ba? Sige. Nauuna yun, parati. Friday, 1:00. Siya dadating ng 12:00. At pag dumating ka ng 1:05, makabusangot na. Then, okay. traffic. Wala akong pakialam sa traffic, hindi mo ba alam yan? Pero 1 hour earlier siya, di ba? In all the meetings that we have had, whether it's called for by him or by other people, dadating yan 1 hour in advance. Makikita mo talaga ang disiplina ng teatro. Wala siyang disiplina sasakyan, ng ha? singing. Wala siyang sasakyan. He is fond of commuting doon sa MRT. Tinuturuan niya pa kami kung paano ko sumakay sa MRT. Talagang tunay na kaibigan. Tunay na kaibigan. Saka, he really lives a very simple life in spite of his class origin. Hindi naman landlord class yan. Yung mga Cervantes, saka yung mother niya. That's why, until his death, yung family nasa New Alabang. May sariling bahay dyan sa Morato. So, in effect, he's one of the people whom you can consider as traitors to his class. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa makabayang alagad ng sining na si Director Ben Cervantes dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa musika, inihahandog ng Clarion Chamber Ensemble ang konsyertong An Eclectic Chamber Music Feast sa October 3 alas 8 ng gabi sa tanghalang Aurelio Tolentino ng Cultural Center of the Philippines. Tampok ang 8 core members ng grupo na sina Dino Dicena sa violin, Renato Lucas sa cello, Yunju Lee sa piano, David Jerome Johnson sa flute, Renato Resurrection sa oboe, Ariel Santa Ana sa clarinet, Noel Singcuenco sa bassoon, at J.R. Mesa sa French horn. Espesyal na panauhin ang bahistang si Romel Cruz. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa CCP Box Office at 832-3704 o sa Clarion Chamber Ensemble at 890-8840. Tampok ang actress-singer na si Pinky Amador sa dinner concert na pinamagatang La Vie en Rose sa Sonia's Garden October 5 at October 12 sa Sonia's Garden sa Alfonso, Cavite. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Sonia's Garden at 0917-533-5140 o mag-email sa bedandbreakfast@soniagarden.com.
Sa sayaw, itatanghal ang Viva Velia, isang tribute para kay Velia Damian, ang tinaguriang Grand Dame of Philippine Ballet sa October 5, 6:30 p.m. sa tanghalang Aurelio Tolentino ng Cultural Center of the Philippines. Si Damian ay tumulong bumuo ng National Ballet Syllabus kasama sina Felicitas Radaik at Nordin Humalon. Naging guro din siya ng mga hinahangaang ballet artists tulad nina Rupert Acuña, Osias Barroso, Myra Beltran, Ricardo Elia at Augustus Damian. Para sa ticket, tumawag sa CCP at 832-1125. Swashbuckling heroes, buried treasures, and damsels in distress make for an exciting combination in Ballet Manila's Le Corsair, featuring prima ballerina Lisa Makuha Elizalde on her last full-length performance as the Princess Medora. Ballet Manila's Le Corsair also features the Manila Symphony Orchestra under the baton of guest conductor Alexander Vikolov of the Mariinsky Theater. Don't miss this classic adventure on points as it takes center stage on October 4, 5, and 6 at the Aliu Theater. Ballet Manila's Le Corsair is brought to you by Manila Broadcasting Company, sponsored by Pride Power Wash, First United Travel, Sea Air, Star City, Island Rose, and Ralph's Wines and Spirits. For inquiries, please contact Ballet Manila at 400-0292 or 525-5967. Tickets are available through Ticket World at ticketworld.com.ph or call 891-9999. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin po natin para sariwain ang alaala ni Director Ben Cervantes, ang batikang screenwriter na si Roy Iglesias at political economist Jimmy Regalario. Marami ding nakakaalam na si Direk Ben ay isa sa mga malapit na kaibigan at paboritong artistic collaborators ni National Artist for Film Lino Broca. Of course, we mentioned it earlier. Can you tell us more about their partnership and, some of their most memorable work together? Ang alam ko, sila ni Lino nun. Magkaibigan yan, pero sa UP yan, parang nagkakaasaran sila doon. Okay. Yung fan-aasaran. Si Lino kasi Love-hate. probinsyano yan. Minsan magsasalita ng English yan, mali ang pronunciation. Correct ni Ben. Ben. Yan. Pero sila, hanggang sa naging professional directors na talaga sila at napunta nga sa pelikula si Lino at sumunod si Ben. Talagang pareho silang consistent sa kanilang mga paninindigan at saka sa mga commitment. Doon ako humanga kay Ben kasi siya yung isa sa mga aktivista hindi talaga nagbago. Hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Mga iba, nung wala ng martial law, nagbago na ang buhay, naging masagana na ang pamumuhay. Siya hindi, consistently, kahit na kaya naman niyang, kasi hindi naman siya mahirap eh. Kaya naman niyang mamuhay ng masagana, pero tuloy pa rin yung kanyang simpleng buhay. Yun ang kanyang unang pelikula. Yung kinita niya doon, dinonate niya yun sa movement sa mass movement. Wala yung ginamit niya yun para sa sarili niyang kapakanan. Hindi siya ganun eh. Kaya kahanga-hanga talaga. I don't work for money. He really did not work for money. Yeah, he did not work for money. Okay, so nabanggit nga, pag nababanggit ang pangalan ni Ben Cervantes, hindi pwedeng hindi pag-usapan ang kanyang obra, Sakada. Para sa mga kabatang hindi pamilyar sa pelikulang ito, can you tell us about what is, I believe, one of the most important films in Philippine history? Well, ang Sakada kasi ginawa yan martial law. Tungkol ito sa buhay ng mga sakada sa Negros. Doon ay pinakita kung paano sila pinagmamalupitan, paano sila exploit ng landed class, ng landlord. At isa itong matapang na pelikula na
considering na during that time talagang mahigpit ang risky. Pero ginamit din ng gobyernong ng Marcos na parang pinapakita na may kaluwagan sila kaya pinayagan ito. Pero nung siyempre makita na nila yung tapang ng pelikulang ito, medyo parang nagkamali yata sila na pinayagan nila. Pero wala na, nandun na nasa mga sinihan na, wala na sila magawa noon. Nasa bokabularyo na nga ng mga tao pag sinasabi mong sakada. Oo, pag sinasabi sakada. Saka yung pelikula, napanood ko ilang beses ko pinanood. Talagang kung ano yung utak ni Ben, nandun Dahil may component part din ng enlightened gentry, no? Yung Correct. anak nung asindero na nag-aaral sa pamantasan sa Maynila, na enlightened, naging aktivista. Siya yung nag-serve as the epitome nung nung contradiction within the landlord class. Na pumapanig dun sa mga prinsipyo ng pagsisilbi dun pagkampi ron sa mga sakada, and at the same time kung paano siya nakikipag-struggle dun sa family. And I think yun yung Parang siya yun yung feeling niya. Yes. Was he that character Ben Cervantes? Doon niya inilagay yung character ni si Tango. Tapos all the component part, pati yung corruption down below up. So, kumpleto kung mag-isip si Ben yung tinitingnan niya lahat ng angle of reality in a given direction which is quite risky and progressive. So, yun yung inilalagay ni Ben doon sa mga obra niya, doon sa kanyang mga trabaho. Tapos wala siyang ginagawang trabaho na hindi niya tinitake seriously. Dahil pag hindi niya gusto, from the start, hindi siya sasama Pero the moment na pumasok siya, kailangan mag-a-adjust lahat sa kanya. Kailangan 100%. Grouchy yung madaling... So may pagka-dictator ba siya? Meron. Lalo sa teatro, yung siyang mag-iisip, siya magpaplano, siya magtutulak, siya magdidirehe. Ay, walang pwedeng makialam sa kanya. So sanay siya parang one-man show? Meron din naman siya mga taong pinipili na pwedeng makipag-argue sa kanya. But most often than not, kung ano yung pinlano niya, kailangan Walang deviation? Walang deviation. Walang alteration. Okay. So, yun yung Ben Cervantes that we know. Ganon din ba siya as a theater educator? Can you tell us more about his years sa UP? Maano siya, hinahangaan siya ng mga estudyante doon. Meron ngang hindi ko siya naging profesor. Pero yung kasi, meron siyang doon na sa klase raw, meron siyang nilalagay ng litrato ni Imelda doon sa pintuan. At habang nagle-lecture siya, meron siyang yung dart ginagawa. Yun ang ginagamit. Yun yung pinapakita yung galit niya sa Baka yun, parang therapy niya. By the way, totoo bang kaya siya nag-resign bilang professor sa UP noong 1988 ay dahil sa pagtatanggol niya kay National Artist Wilfredo Maria Guerrero? Oo, ang bilang protesta doon sa... Pinaalis kasi sa kanyang bahay sa UP campus. Tama, kasi meron ngang dapat na housing yata ang mga professor noon. Pero siya ay tinanggal yata yung privilege na yun sa kaya bilang protesta nag-resign siya. Okay. Maraming nagulat nang siya ay biglang namayapa, and in fact nagkaroon pa ng mga kaunting miscommunication when his death was announced. Bakit nangyari? Hindi, ang tingin ko, kasi una siyang na-hospital noong June dito sa Philippine General Hospital. So nabisita ko siya at least for 2 or 3 times. Noon pa lang, sinasabi na niya yung mga gusto niya mangyari. Na gusto niya i-cremate, ayaw niya masyadong fanfare. That he wanted to have a private interment or cremation. I think ibinili niya ron sa
kanyang pamangkin who is very close to him, si Robbie. Ngayon, yun din yung paliwanag ni Robbie na yung they intend to have a private wake among family members lang. Tapos, after 5 or 1 week, 5 days or 7 days, saka nila inform yung mga close friends and associate na if they want to have necrological services, then they can do so. But yung first 5 days must be kept for the family alone. I see. I think that came from him. At naikwento niya rin sa amin yun kasi maski ngayon marami din sa mga activists na pumanaw, ganun yung mga gusto nilang mangyari. Kaya si Jerry Arauso is also a part of the art, from the deathbed to the crematory. After 7 days, doon lang sinasabi sa mga kaibigan. So yun, kaya nagkaroon ng a little confusion for the others. Dahil nung mabanggit dun sa isang kaibigan na 50 years niya nang kasama, magkahiwalay na text messages. Nauna yung patay na, pangalawang message yung, wag mo nang sabihin. Na pagka alam na gano'n, i-text na agad. Lahat kami nabigyan agad ng messages ng una, text na agad sa lahat. Ngayon, saka naman sumunod yung text message na i-keep muna natin for a few days para yung family must have their own privacy of having their own hours of bereavement. So yun yung a little confusion. But I think nanggaling kay Ben yun dahil nag-uusap kami nung huli nung sa PGH. Sinabi niya, I don't want fanfare. Gusto ko sa 75 years of my life, Jim, sabi niya, tama na yun. Gusto ko na rin mag-rest. At, So parang dinirect na rin niya yung kanyang... Talagang diretso sinasabi niya. Sabi ko, wag muna, sulat mo muna yung memoir mo. Meron ba siyang mga naiwang unfinished projects? Wala, kasi yung later part of his life, parang hindi na siya makapag-concentrate. Hindi na rin niya siguro maalala. Iba, kagaya ng barikada, sabi ko, why don't we reorganize and then come up with a project na ipalabas uli natin yung barikada na para dun sa mga young activists of today, makita nila on how it's being done during our time. Yes. Sabi niya, nawala na yung nawala na daw yung script. So, hindi niya na uli, hindi niya na mabuo. So, what else can we do? Sabi ko, ako sumusulat ng memo ako. Tapos meron akong dictaphone. Pag tinatamad ako magsulat, ninanarrate ko hanggang sa makatulog ako. Gawin mo yun, sabi ko. Dahil ang dami niya experiences lalo na sa underground movement, na hindi alam ng lahat. Tapos yung kanyang mga naiisip na gawin na hindi niya nagawa. Tapos yung yung private things that he likes to do. Minsan kasi, Jimmy, punta ako sa Europe. Bakit? I just want to see the swan swimming on the lake and watching and hearing the music, classical music in my ears. May ganun siya talagang artist Sabi, pwede yung i-share kasi para maging dogmatic yung pagkakilala sa iyo na kung activist yung kaibigan, activist ka lang. Pag artist ka. So they must have a complete knowledge of who Ben Cervantes is. Saka yung nga pala, yung Ben, ayaw niya nun. Behen. Behen. Oo, iko-correct ka niya. If you're a friend to me, you should call me Behen. If you call me Ben, then you're not my friend. May mga secret yan. Okay. Saka iko-correct ka niya even in public. Friend ka niya, tinawag mo siyang Ben lang. I told you for so many times, Behen. So, kung mayroon pong kabataang lalapit sa inyo para magtanong kung anong pelikula o dula na ginawa ni Behen Cervantes ang dapat nilang panoorin para makilala siya, what would be your top 3 suggestions? Alam ko, Sakada talaga. Sakada is meron one. siyang isa pang pelikula o dalawa pa, pero hindi naman siya. Sinabi niya, ginawa niya lang yun dahil para... gusto niya kasing gumawa pa ng marami pang pelikula tulad ng Sakada. Kaya lang, hindi mo magagawa yan kung wala kang hit. Kaya kailangan meron ka pang hit movie bago ka bigyan ng producer ng isa pang pagkakataon. Yung ginawa niya, hindi ko masasabing dapat panoorin yan dahil
pati siya hindi niya gusto yung pelikulang ginawa niyang yun. No? Talaga. Okay. Pero matapos noon, hindi na siya gumawa dahil kung gano'n lang naman na maglalaro ka lang doon sa sistema, makikipaglaro ka para makagawa ka ng pelikula. Ayun na niya. Ano. Kaya yun, at saka sayang yung mga ginawa niya sa entablado, ginawa niya sa yung street theater, tulad ng barikada, no? At saka pagsambang bayan yata, yung isa pa yatang ginawa niya sa Pero pinaka-classic niya yung Proud na Proud siya. Saka is known up to now, is best remembered sa activist world, yung barikada. Yung mga UP students of that time na pinapalabas yung barikada sa UP, mga professor na hanggang ngayon tinagtatanong kung pwede ipalabas ulit. Classic talaga yung Timeless barikada siya. niya. Tapos ito nga, itong sakada na minensyon na. Pero may mga gusto pa siyang gawin na I remember one time na may kaibigan ako, sabi niya, Ben, ba't hindi ka gumawa ng another film para you'll have to busy yourself? May mga kaibigan akong willing to invest naman. Baka. Hindi niya siguro nagustuhan yung dating nung approach. Sabi, I don't work for money. Ganun yun, pag hindi ka gusto nun. Memorable line. Okay, very briefly, dahil wala na tayong oras, what can today's artists learn from the example of Direk Ben Cervantes? Behen Cervantes, sorry. si Ben, ang tingin ko, is a classic example nung disciplined artist. To the letter, what has been planned must be fully implemented. That's a very committed and dedicated person who believes in principle, not only a principle that is shallow, but it must be ideological. Na yung political, economic, and cultural aspect of things na pagsasama-samahin at yun ang magiging paninindigan niya. Kasi naipapaliwanag niya saka naisusulat niya. Kaya hindi siya yung ordinaryong aktivista. No? Siya yung pwedeng sabing aktivistang may teorya at theoretician na pwedeng sumulat ng libro na gagabay sa mga gustong magsilbi sa bayan. Yan ang pagkakilala ko kay Ben. Right? Yeah, if you'd like to learn more about that kind of artist that the artist that we had during that time, si Ben talaga ang epitome niyan. Siya yun talagang naniniwala na ang sining ay hindi lang ginagamit para for self-expression, kundi ito ay isa ring sandata o isa ring magagamit para sa paghubog ng kaisipan at pati sa pagpababago ng lipunan. Ganun siya. Siya yung klase ng artist na talagang hindi lang pansarili lang ang sining para sa kanya. Saka permi niyang pinapasok yun, maski sa mga forum na political yung discussion or economic yung pinagdidiinan ng usapin. Bigla, you have been talking about economics, you have been talking about politics, but what about culture? Isa yan sa mga pinakabulok na dapat natin baguhin, yung kultura ng tao. Alala ko nga nung isang another point, sabi niya, kultura at pangalawa, we must be united under one direction. Serve the people. Oh, yeah. Put that in your mind. Serve the people. Ang isa pang maganda doon na isang forum namin noon. Meron kaming nagla-lunch kami noon. So may break So ang pinapatugtog sa pipe-in English. Yung pop. Pati yun na napuna niya. Sabi niya, ito this is ito KME, kilusan ng makabansang ekonomiya. Bakit yan? English ang pinapatugtog. And the funny thing about it, si Ben, hindi mo siya pwedeng pag-lecture in Tagalog. Dahil hindi siya English lang. English siya. Masyadong king yan. Pag nag-English ka sa harapan niya, mali na naman ang English mo. Ganun siya, critic siya. Dumadaan kami dyan, misa, nakasakay siya rin sa sasakyan. Meron dyan nakita siya parang rebulto na sculptured
Sabi niya, I've been passing in and out of this place. Sabi niya, hindi ko talaga maintindihan kung sinong loko-loko ang gumawa. I cannot define it. Okay, we have to wind up. Siyempre, napakabilis na nagdaan ng kalahating oras and maraming salamat Roy, Jimmy, sa Salamat pagpunta ninyo din. dito sa aming programa at siyempre sa pagbigay-pugay sa alaala ni Direk Ben Cervantes. Mga kaibigan, samahan ninyo kami ulit sa susunod na linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa Art to Art. Ito po si Lisa Makuha, nagbibigay-pugay sa artistang Pilipino.